Anata 371. Imposible yan. Ikakasal na siya kina Luke bukas, kapag nawala siya, magiging sako na ang kahihinatnan, tanggi ni Cassandra kay Sebastian. Sumusobra ka na. Sa matibay na plano, hindi ka makakaapekto, sagot ni Sebastian. Nanatiling matatag si Cassandra. Drop this idea. Maraming magagandang babae dyan. It's not worth the risk. Kumunat ang noo ni Sebastian. Kung tutulungan mo akong iligtas siya, matutulungan kita sa pag-abot sa gitnang yugto ng banal na Grandmaster. Ano? Natigilan si Cassandra. Seryoso ka ba? Siyempre. Napansin mo siguro ang kakaiba kong konstitusyon. Ang iyong cultivation base ay malamang na umunlad ng malaki. Napakalapit mo na ngayon sa gitnang yugto. Kung bibigyan kita ng superior grade na tableta, malaki ang tsansa mong makalusot. Kahit na hindi mo maabot kaagad ang gitnang yugto ng Divine Grandmaster Realm, ito ay magdadala sa iyo ng hindi ka pani-pani walang malapit, na magpapaikli sa oras na kailangan mo upang makarating doon. Mayroon ka ba talagang tableta? Nagmamadaling tanong ni Cassandra. Puno ng pagnanasa ang mga mata niya. Masyadong desperado si Cassandra para sa kapangyarihan. Kung naging mas malakas siya, hindi siya mawawalan ng virginity. Gayun din, ang higit na lakas ay makabuluhang mapapabuti ang kanyang mga pagkakataong maangkin ang kanyang upuan bilang ulo ng pamilya. Tumango si Sebastian, yes, I do. Kung dadalhin mo si Lana sa akin, ibibigay ko sa'yo ang pill. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Alam kong nagdududa ka. Patunayan ko. Inilabas ni Sebastian ang isang purple miracle pill at hinawakan ito sa ilalim ng kanyang ilong. Kaagad, naramdaman niya ang isang surge of energy at isang malakas na pagnanasa na nag-aapoy sa loob niya. Naniwala siya kaagad at inabot ang tableta. Ngunit binawi ni Sebastian ang kanyang mga kamay. Hindi ganoon kabilis. Nag-isip ng malalim si Cassandra bago sinabing, ikakasal na sila na kay Luke bukas. Maraming magbabantay ngayong gabi. Halos imposible na siyang mailabas ngayong gabi. How about this? In just a few days, Luke will let his guard down. Then I'll find a way to bring her to you. Hindi. Dapat ngayong gabi. Matigas ang tono ni Sebastian. Kung hindi niya mailigtas sila na ngayong gabi, mapipilitin siyang pakasalan si Luke bukas, na hindi katanggap-tanggap. Kung kinakailangan, kukunin niya ito sa pamamagitan ng puwersa. Fine. I'll try. But don't get your hope up. Now, leave. I need to change, sabi ni Cassandra. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, kailangan mo ba talaga akong umalis para lang makapagpalit ka ng damit? Pang-aasar ni Sebastian. Lumabas ka. Siya snap. Hindi na nagpatuloy si Sebastian. Ayaw niyang masira ang plano. Pagkaalis niya, isinara ni Cassandra ang pinto. Sige na, huwag ka nang magpanggap. Bumangon ka na. Kailangan kitang makausap. Nagmulat ng mata ang babae sa kama at agad na lumuhad. Ms. Lennon, pakiusap huwag mo akong patayin. Malamig na ngumiti si Cassandra. You're quite clever. Don't worry. I won't kill you. But you'll have to obey me from now on. Mabilis na tumango ang babae. Huwag mo nang isipin ang paglalaro. Kung sakaling malaman ni Luke na nakitulog ka sa isang matandang lalaki, papatayin ka niya ng walang pag-aalinlangan. Kaya, tikom ang bibig mo, babala ni Cassandra. Tumango ulit ang babae. Mabilis na nagbihis si Cassandra at inakay ang babae palabas, patungo sa Sanders Manor. Sa daan, inutusan niya ang babae na makipagtulungan sa pagliligtas. Pagdating nila sa Sanders Manor, laking gulat ni Cassandra nang makita si Luke doon. Kabanata 372. Cassandra, Chelsea, anong ginagawa niyong dalawa dito ng gabi na? Tanong ni Luke na may pagdududang nakatingin sa kanila. Pumunta ako para tingnan ang magiging hipag ko at magbigay ng payo para hindi siya umiyak bukas, paliwanag ni Cassandra. Nanatiling may pag-aalinlangan si Luke. Kilalang-kilala niya si Cassandra. Palagi siyang may iniisip. Ang pagtulong sa kanya ay wala sa tanong magpapasalamat siya kung hindi lang siya manggugulo. Pagkatapos ay sinulyapan niya si Chelsea Sanders, na tumabi kay Cassandra.
Si Chelsea ay orihinal na kabilang sa isang sangay ng pamilya Sanders, ngunit pagkatapos na mapansin ni Luke, siya ay dinala bilang isang may bahay. Kakasama ko lang kay MS Lennon, sabi ni Chelsea, nanginginig ang boses. Tumanggo si Luke nang walang tanong. Okay, you guys can go talk to her, but don't stay too long. We have a busy day tomorrow. I'll go check on Bruce. Sabay tayong babalik mamaya. Tumanggo si Cassandra at inakay si Chelsea patungo sa kwarto ni Lana. Cassandra. Napatigil siya sa pagtakbo ng boses ni Luke. Bumilis ang tibok ng puso ni Cassandra. Nalaman ba ni Luke ang kanyang intensyon? Yes, Luke. Ano yon? Tanong niya, tumalikod na may pilit ng ngiti. Bakit kakaiba ang lakad mo? Nasaktan ka ba? Tanong ni Luke. Gumapang ang pamumula sa pisngi ni Cassandra. Siyempre, nasasaktan siya. Ang pagtayo ay matiis, ngunit sa paglalakad ay parang napunit ang kanyang katawan. Isinusumpa niya si Ethan sa loob, na sana ay putulin niya ang kanyang titi at ipakin siya sa mga aso dahil sa ginawa nito sa kanya. Ang kawawang si Ethan ay sinisisi pa rin sa mga bagay na hindi niya nagawa. Baka may iyak siya kapag nalaman niya ito sa kabilang buhay. May nabangga ako kanina, walang seryoso, she lied smoothly. Nagpakita ng pahiwatig ng hinala si Luke. Para sa isang banal na Grandmaster tulad ni Cassandra, ang isang bump lang ay hindi dapat magkaroon ng anumang epekto. Para itong nakagat ng lamok. Paano ito makakaapekto sa kanyang paglalakad? Sa kanyang malawak na karanasan, mabilis na naunawaan ni Luke ang sitwasyon. Pinili niyang hayaan itong dumausdas, tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi nagtagal, pumasok sina Cassandra at Chelsea sa kwarto ni Lana. Siya ay mukhang pagod at gusot, na may mga mantsa ng luha sa kanyang pisngi. Nagtanong si Cassandra ng ilang walang kwentang tanong bago pinalabas si Chelsea. Noong una, nagplano si Cassandra na tulungan si Lana na makatakas, ngunit sa pagpipilit ni Luke na sabay silang umalis, wala siyang ibang pagpipilian kundi iwaksi ang plano. Pag-uwi, naligo siya at dumiretso sa kama dahil sa sobrang pagod. Hindi na niya naisip ang bisitahin muli si Lana para maiwasang maghinala pa. Walang kamalay-malay sa mga pangyayaring ito, isang nagmamadali si Sebastian sa kanyang silid habang madalas na sumulyap sa labas para sa anumang palatandaan ni Cassandra. Matapos maghintay ng isa pang oras na walang salita mula sa kanya, napagtanto niyang wala ng pag-asa ang pag-asa kay Cassandra. Kinailangan niyang tanggapin ang mga bagay sa sarili niyang mga kamay. Determinado, pumunta si Sebastian sa Sanders Manor at dumiretso sa summer house ni Lana. Ang lugar ay binabantayan ng husto ng parehong mga miyembro ng pamilya Sanders at Lennon. Ang mga layer ng seguridad ay naging halos imposible na lumapit ng hindi napapansin. Mr. Ethan, what brings you here? Napatigil si Sebastian bago pa siya makalapit. Ang tagapagsalita ay isang malupit na matandang lalaki, si Clifford Lennon, ang ikapitong elder ng pamilya Lennon. Sa tabi ni Clifford ay nakatayo si Mary Sanders, may hawak na saklay. Sa kabila ng kanyang uban na buhok, ang kanyang balat ay kapansin-pansing makinis at masikip. Mas maganda ang kutis niya kaysa sa mga taong nasa edad 40, 50. Si Mary, ang nag-iisang babaeng elder ng pamilya Sanders at ikalima sa linya, ay naging isang napakagandang kagandahan sa kanyang kabataan. Nandito ako sa utos ng patriarch na maghatid ng isang bagay kay MS Sanders, sabi ni Sebastian. Sumagot si Clifford, si MS Sanders ay malapit ng maging Mrs. Lennon. Hindi maganda na pumasok ka doon. Hayaan mo na si Mary ang maghatid nito para sayo. Kabanata 373. Inutusan ako ng patriarch na ihatid ang tabletang ito ng personal. Kailangan kong matiyak na inumin ito ni MS Sanders at gabayan siya sa proseso ng pagpipino, paliwanag ni Sebastian. Isang tableta. Nag-aalinlangan si Clifford. Uminom si Sebastian ng Purple Miracle Pill, at agad na napuno ng hangin ang mabangong aroma nito. Nagliwanag sa katakawan ang mga mata ni Clifford at Mary habang nakatitig sa tableta. Mr. Ethan, what kind of pill is this? I've never seen anything like it, tanong ni Clifford na napalunok.
Si Mary, na parehong nabighani, ay idinagdag, hindi ko pa ito nakita, ngunit mukhang hindi ka pani-pani walang makapangyarihan. Patuloy ang pagdila niya sa labi. Ito ang Purple Miracle Pill, paliwanag ni Sebastian. Natagpuan ito ng Patriarch ng nagkataon. Kung kukunin ito ni MS Sanders, ang kanyang cultivation base ay tataas, at ang kanyang pangangatawan ay magiging mas matatag. Kung siya ay magkakaroon ng mga anak sa hinaharap, tiyak na sila ay magiging sobrang galing. Ang mga magsasaka ay lubos na pinahahalagahan ang mga linya ng dugo, na naniniwala na ang mga supling ng makapangyarihang mga individual ay magiging malakas din. Sa mga pangunahing pamilya, karaniwang kasanayan na pahusayin ang kalusugan ng isang babae upang maghanda para sa pagbubuntis, kadalasang gumagamit ng mga table tasks. Dahil dito, hindi nagduda sina Clifford o Mary sa mga sinabi ni Sebastian. Inakay nila si Sebastian papasok sa summer house. Pagkatapos ay kumatok si Mary sa pinto. MS Sanders, pinadalhan ka ni Mr. Lennon ng tableta. Pakibuksan ang pinto. Walang choice sila na kundi sumunod dahil binabantayan ng husto ang kwarto niya. Mabilis na binuksan ng isang maid ang pinto. Pumasok si Sebastian at nakita niya si Lana na nakahiga sa kama, nakatalikod. MS Sanders, pinadala ng Patriarch ang pill na ito para palakasin ang iyong cultivation base at palakasin ang iyong katawan. Please take it now, sabi ni Sebastian, sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado habang pinagmamasdan ng mabuti sina Clifford at Mary. I don't need it. Get out and leave me alone, malamig na sabi ni Lana. MS Sanders, ito po ang Purple Miracle Pill. Ang mga epekto nito ay daig pa ang Ultimate Nourishing Pills. You should take it, giit ni Sebastian na may makahulugang tono. Sa pagbanggit ng Ultimate Nourishing Pills, agad na umupo si Lana para magtanong. Si Sebastian ay banayad na sinenyasan siya ng kanyang mga mata. Nasa likuran niya sina Clifford at Mary kaya hindi nila napansin ang kanilang palitan. Natuwa sila na matapos mapagtantong ang nasa harapan niya ay si Sebastian in disguise. Walang pag-aalinlangan, nilunok niya ang tableta at nagsimulang magnilay-nilay para makuha ang makapangyarihang enerhiya nito. Ipinatong ni Sebastian ang kanyang kamay sa balikat ni Lana upang ihatid ang kanyang espiritual na enerhiya para tulungan siya. Sa malakas na cultivation base at natatanging talento, nakamit na ni Lana ang Pinnacle Grandmaster pagkatapos uminom ng Ultimate Nourishing Pills. Ngayon, sa kapangyarihan ng Purple Miracle Pill, mabilis na tumaas ang kanyang cultivation base, at isang malakas na alon ng enerhiya ang sumabog. Nakarating na siya sa Divine Realm. Si Clifford at Mary ay namangha. Ang kanilang mga puso ay napuno ng inggit at kapaitan. Ang tabletang ito ay nagtulak kay Lana diretso sa Divine Realm. Naiisip lang nila kung ano ang gagawin nito para sa kanila. Natuwa sila na ngunit nanatiling lubos na nababatid ang kalubhaan ng kanyang bagong tuklas na katayuan. Ang pagdiriwang ay kailangang maghintay. Congratulations on reaching the Divine Realm, MS Sanders, sabi ni Sebastian. Nagmamadaling pumunta sina Clifford at Mary para mag-alay din ng kanilang pagbati. Sa sandaling iyon, hinampos ni Sebastian ang kanyang palad ng napakabilis ng kidlat, na tumama sa dibdib ni Clifford. Nahuli sa kawalan, si Clifford ay umubo ng dugo at pinalipad pabalik. Anong ginagawa mo? Guards, dali! Sigaw ni Mary. Nabigla siya at galit na galit. Gayunpaman, humingi siya ng tulong sa halip na gumanti. Kabanata 374. Mabilis ang isip ni Mary. Sa sandaling nasaksihan niya ang paghampas ni Sebastian kay Clifford, pinatunog niya ang alarma. Tara na! Hinawakan ni Sebastian ang kamay ni Lana at tumakbo patungo sa labasan. Sa pagdaan nila, binato pa niya ng suntok si Mary. Si Mary, ang ikalimang ranggo na elder ng pamilya Sanders, ay umabot sa maagang tugatog na yugto ng banal na Grandmaster. Siya ay maingat at matalinong umiwas sa pag-atake sa halip na harapin ito ng direkta. Hindi rin nag-aksaya ng oras si Sebastian na ilabas siya. Ang kanyang focus ay sa pagkuhala na sa kaligtasan. Walang kamalay-malay sa kaguluhan sa loob,
Nakita ng mga gwardya sa labas si Sebastian na kinaladkad sila na palabas at mabilis na itinaas ang kanilang mga sandata upang harangan ang kanyang rutang pagtakas. Mamamatay ang sino mang hamarang sa daan ko. Lumipat ka. Manghamarang. Umalangaw-ngaw ang dagandong ni Sebastian sa looban. Itinaas niya ang kanyang kamay upang hampasin, at kaagad, isang nakabulag na puting liwanag ang nagpapaliwanag sa gabi. Sa isang malakas na pagsabog, ilang gwardya ang pinalipad sa himpapawid na may dugong umaagos mula sa kanilang mga bibig. Sila ay patay bago sila bumagsak sa lupa. Ang natitirang mga gwardya ay tumayo sa takot habang iniakay ni Sebastian sila na nang walang pagtutol. Tigil. Nang malapit na silang makalaya mula sa Sanders Manor, lumitaw sina Francis at Ian sa kanilang landas. Lana, pipigilan ko sila. Tumakbo ka at humanap ka ng mapagtatagwan, sabi ni Sebastian. Ang pagharap kay Francis mag-isa ay mapapamahalaan, ngunit si Ian ay isang ganap na kakaibang banta. Si Ian ay isang kalaban na hindi mabilis matalo ni Sebastian. Kung dumating ang mga Grandmaster ng pamilya Lennon, lalo na ang kinatatakutang patriarch, si Julian Lennon, may napipintong problema. Si Julian ay isang elite Grandmaster, kahit isang taong kinatatakutan ni Bruce. Mr. Ethan, naisip mo na ba ang kahihinatnan ng pagtataksil sa iyong pamilya? Tanong ni Francis. Atake. Walang sinayang na salita si Sebastian kay Francis. Sa isang sigaw, naglunsad siya ng isang malakas na suntok sa hangin. Habang ang isang nakakatakot na enerhiya ay sumisikat, ang kalangitan sa gabi ay lumiwanag sa isang nakasisilaw na puting liwanag. Takot na takot si Francis at hindi ito nang ahas na harapin ito. Sa kabutihang palad, pumasok si Ian sa pamamagitan ng pagtutulak ng kanyang mga palad pasulong ng may malakas na enerhiya upang salubungin ang pag-atake. Ang sumunod na pagsabog ay yumanig sa lupa habang ang dalawang puwersa ay marahas na nagsagupaan. Ang enerhiya ng threading nakakalat sa lahat ng direksyon, obliterating lahat ng bagay sa kanyang landas. Gulat na napatingin si Francis. Kung hindi dahil kay Ian, nasugatan siya ng husto o namatay. Maging sila ay nagulat sa hindi inaasahang lakas ni Ethan. Siyempre, hindi niya namalayan na ang Ethan na nauna sa kanya ay isang impostor. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikinang sa malamig na determinasyon. Nang hindi naghihintay na mawala ang enerhiya, siya ay sumulong na parang leopardo. Si Ian, hindi napigilan, ay gumanti ng suntok para harangin si Sebastian. Hindi naman kumibo si Sebastian. Binasag niya ang atake gamit ang sarili niyang suntok at pumikit sa pamamagitan ng isang malakas na sipal na nakatutok sa ulo ni Lan. Mabilis na itinaas ni Lan ang kanyang braso para harangin, ngunit pinamanhid ng puwersa ang kanyang braso at napaatras siya. Puno ng gulat ang ekspresyon niya. Hindi ikaw si Ethan Lennon. Sino ka? Sigaw ni Ian habang depensa sa walang tigil na pananakit ni Sebastian. Si Ian at Ethan ay hindi gaanong malapit, ngunit kilala nila ang isa't isa upang malaman na ang kapangyarihan ni Ethan ay hindi kailanman nakakatakot. Tanungin mo na lang si kamatayan. Sagot ni Sebastian. Kabanata 375. Ang walang humpay na pag-atake ni Sebastian ay nagpa-atres kay Ian, na iniwan siyang lubos na walang magawa. Sa bawat suntok ay lalong nadudurog ang puso ni Ian. Sa kabila ng kanyang katayuan bilang isang middle stage pinnacle divine grandmaster, natagpuan ni Ian ang kanyang sarili na nalampasan sa isang senaryo na hindi niya inaasahan. Ang isang master ng kalibre ni Sebastian ay dapat magkaroon ng isang reputasyon na sumasaklaw sa mga kontinente, ngunit ang kanyang pinagmulan ay nanatiling misteryoso. Samantala, desperadong nakipaglaban si Lana sa malapit. Lumakas ang kanyang lakas mula nang makamit ang Divine Realm, na nagpapahintulot sa kanya na magtulak ng mabilis patungo sa exit. Gayunpaman, ang kanyang landas ay naharang ng ikawalong elder ng pamilya Sanders habang isinusulong niya sila sa isang matinding pakikibaka. Mr. Francis, ano pa ang hinihintay mo? Pumunta ka rito at tumulong. Sigaw ni Jan kay Francis. Hindi nang ahas na lumapit si Francis dahil sa lakas ng loob ni Sebastian. Ngunit dahil sa pagmamadali ni Ian, wala siyang pagpipilian.
Nag-aatubili, binunot niya ang kanyang espada at pinilit ang sarili na sumama sa labanan. Hindi nagpakita ng takot si Sebastian. Kahit na si Francis ay isang banal na Grandmaster, siya ay nasa maagang yugto lamang. Walang kahirap-hirap na dinaig ni Sebastian ang bawat hampas niya. Nang samantalahin ang isang pagkakataon, naghatid ng malakas na sipa si Sebastian, na nagpa-atras kay Francis. Kaagad, bumagsak si Francis ng malalim sa lupa na wala ng lakas para makaganti. Sa pagtaas ng kanyang espiritual na enerhiya, binasag ni Sebastian ang lupa gamit ang magkasunod na suntok na nakatutok kay Ian. Ang lakas ng kanyang mga suntok ay pinupuno ang hangin ng alikabok at mga labi. Nang walang ibang mapagtatagwan, walang pagpipilian si Ian kundi harapin si Sebastian ng direkta. Ang kanilang mga kamao ay bumangga sa lakas ng pagsabog, na nagpapadala ng mga shockwaves na umaagos. Si Sebastian ay matatag na nakatayo habang si Ian ay pasuray-suray na paatras na may bahid ng dugo sa kanyang mga labi. Sa isang mabilis na paggalaw, si Sebastian ay sumugod patungo sa dalawa. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malamig na determinasyon, at ang kanyang puot ay tumitindi. Namutla sa takot ang mukha ni Ian matapos mapagtantong wala siyang kapares at nag-aalaga na ng internal injuries. Siya ay ganap na walang pagtatanggol laban sa mabangis na pagsalakay ni Sebastian. Desperado, sinubukan ni Ian na tumalikod at tumakas, ngunit walang humpay na hinabol ni Sebastian. Tapusin na natin ta. Sigaw ni Sebastian. Sa isang mabangis na dagandong, inipon nila ang lahat ng kanyang lakas upang gumawa ng isang nagninangas na pulang globo sa pagitan ng kanyang mga palad at inihagis ito kay Sebastian. Ang globo ng enerhiya ay sumabog patungo kay Sebastian nang may hindi kapani-paniwalang bilis, na pinadistort ang hangin sa paligid nito sa matinding galit. Ang mga nakaraang pag-atake ay tila walang halaga kumpara sa pinakahuling hakbang ni Ian Scarlett Dawn, isang puwersang may kakayahang masira ang lahat sa landas nito. Energy Slash. Kumalas si Sebastian habang nakataas ang braso na parang espada habang nagpapakawala ng nakakasilaw na puting energy beam. Sa isang iglap, bumaba mula sa langit ang isang nakabulag na puting sword energy blade at hamawa patungo sa nagninangas na pulang energy sphere. Ang nagninangas na pulang energy sphere ay sumabog ng marahas na may nakakabinging dagandong, na nagpakawala ng mga agos ng magulong shockwave na enerhiya sa lahat ng direksyon. Nabasag ang sahig na bato sa ilalim nila, na nag-iwan ng mga eksena ng pagkawasak. Kahit na hamina, ang puting sword energy blade ay nagpatuloy sa trajectory nito patungo kay Ian. Namula ang mukha ni Ian sa gulat. Sinubukan niyang umiwas, ngunit walang saysay. Armado lamang ng punyal, pinagtibay niya ang sarili. Sumunod ang isa pang pagsabog, na inihagi si Ian sa ere. May dugo na siyang bumubulwak mula sa kanyang bibig habang nasa himpapawid. Mabilis na sinugod ni Sebastian si Ian habang naglulunsad ito ng flying kick sa kanya. Nawalan ng kulay ang mukha ni Ian. Nasa malubhang pinsala, siya ay ganap na mahina. Isang bigla ang itim na sword energy blade ang humiwa patungo kay Sebastian habang siya ay gumagalaw upang idiin ang kanyang kalamangan. Ingat! Umalangaw-ngaw ang boses ni Lana, na puno ng pag-aalala ang mga mata. Si Julian, isang elite grandmaster, ang namagitan. Siya ay isang figure na mas makapangyarihan kaysa kay Ian.